Magandang araw po sa atin lahat. Ako po'y maglalaga ngayon ng munggo. Pero bago natin isalang itong ating kaserola, magsisiga muna tayo. Papasilab po muna tayo ng kahoy. Ayan, sinindihan ko na yung papel. Sinuksok ko dito sa loob ng kalan para sumiga yung kahoy. Susuksukan ko ulit ng kahoy. May kahoy na dyan sa ilalim. Kaso susuksukan natin sa ibabaw. Para madali tayong magparingas. Ganyan lang po. Lagyan mo lang ng papel yung loob ng kalan. Para madaling sumiga yung mga kahoy. Ayan, ayusin ko yung kalan ko. Baka tumumba itong aking kaserola. Mahirap mamulot ng munggo. Ayan na po, oh. Tingnan nyo, sumilab ng aking kalan. Ayan, salang ko na ang pangmalakasang kaserola ko dito sa kahoy. Susuksukan ko lang ng kahoy para hindi po mamatay yung sinigaan natin. Madali lang naman magpasiga pag tuyo yung kahoy. Ayan lang natin po umusok-usok kasi masarap po yung pagkain na nauusukan. Dito po ako nagluluto sa garden kasi binawasan ko yung halaman kaya may space ako magluto dito ng kahoy. Ayan. Meron pa naman naiwan mga ibang halaman pero pag lumago-lago yan at tatatabasin ko ulit para hindi po masukal yung likuran ko. Ganyan lang, lagyan ko lang ng kahoy para hindi mamatay yung siga ng kalan. Mabilis lang po ito magluto dito. Ayan, pinala ko na po yung kahoy kaya hindi ko mabali. Sinuksok ko na naman. Punong-puno na po ng kahoy yung kalan. Papakita ko pala yung lalagain ko munggo. Ayan po. Pinuno ko na ng tubig para hindi po ako babalik-balik maglagay ng tubig. Ang tubig po kasi nasa loob pa ng bahay. Para hindi ko po iwan-iwanan itong sinalang ko. Pag iniwan ko ito, mamamatay yung kahoy. Mahirap na po magpasiga ulit. Ganyan po, kaya nandito ako nag-ikot-ikot, pwede ko naman siyang iwan kasi matagal po maglaga ng munggo. Babalik-balikan ko lang siyang sudsuran ng kahoy pag wala na siyang kahoy. Basta wag lang pong maiwanan na walang-wala na kahoy para hindi na magpaparingas ulit. Ayan, hihimayin ko po yung plywood. Pampasiga po yung plywood. Madali lang po magsiga pag may ganyan na plywood. Yung sirang mga dingding po yan, inipon ko lang po dyan sa tabi para may pagsiga-siga ako. Pagpausok-usok, kay marami po lamok dito sa paligid namin. Kumukulo na po yung nilalagak po. Nakikita ko nang gumagalaw yung takip ng kaserola pero hindi ko po siya bubuksan para madali po siyang maluto. Kasi pagbukas ako ng bukas, lilipad po yung init ng tubig. Mahirap po lumambot yung munggo kaya hayaan ko lang po siya nakatakip ganyan. Lagyan ko lang ng kahoy para
hindi mamatay yung apoy niya. Ganyan lang po, antayin lang natin na lumambot yung munggo bago natin tigilan maglagay ng kahoy. Ayan, papaypayan ko po kaya nawala po yung apoy niya para sumiga ulit. Ayan lang po, pwede na. Pwede nang ipamaypay yung piraso ng plywood. Ayan, sumiga po ulit. Hindi naman mahirap magluto sa kahoy, basta magtiyaga ka lang. Uy, merong isang batuta na sumisilip dito sa aking lutuan. Sasamahan daw niya ako magluto. Ayan po si Mio. Ganyan po ang trabaho niya. Binabantayan po niya ako pag may ginagawa ako. Yan, iniwan ko ulit yung aking nilulutot. Mayroon akong buting-tingin dito sa aking garden. Masiga naman po yung kanyang apoy. Ayan. Tatabi-tabi ko po yung mga plywood para may paniga po ako pag magluluto ako ulit dito sa kahoy. Ayan, titignan ko na kung malambot na ba yung munggo. Ayan po, ganda po ng pagkakulo-kulo na, oh. Ayan. Malapit na po ito, kunting sud-sud na lang ng kahoy. For dagaw na. At doon ko po ito igigisa sa kalande gasol. Kasi nandun po yung mga reka-rekado para hindi ko na po buhat-buhatin dito sa likod. Magpalambot lang po ako rito. Ayan, konti na lang po yung apoy niya. Antayin na lang po natin lumambot na maigi itong munggo. Pero lalagyan pa rin ng kahoy para hindi po mamatay. Pero mahina na lang ang paglagay ko ng kahoy para kunti-kunti na lang maluluto na ito aking nilalaga. At aking sasalansanin ng aking mga kalat para pang natapos na pong malaga itong aking nilalaga, wala na po akong gagawin. Dito na ako sa aking likod at ako'y mag-ayos-ayos ng halaman ko, no? Kasi nalagyan ng abo yung mga dahon ng halaman, kaya papagpagpagin ko. Napakaswerte talaga tong halaman na to, inaalagaan talaga. O, nilalagyan ko pa ng net tong mga halaman ko. Para yung dahon ng gayabano na babagsak sa kanila, hindi nila masasalo. Itong net ang sasalo para isang direction lang po yung pagbagsakan ng
dahon. Mahirap po magtanggal ng mga nalaglag na dahon dyan sa mga halaman. Ayan, yan na lang po ang halaman na inaalagaan ko, mga ilang piraso na lang, tapos yung may mga pinapatubo pa ako ulit. Pero pag lumago, ay bibigay ko na naman po doon sa hipag ko, kay mahilig din po yun ng halaman. Yan, inayos-ayos ko lang yung kanilang dahon. Kasi nakakatuwa po tingnan ng halaman pag maayos yung mga dahon-dahon nila. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa inyong panonood. Sana po wag kayong magsawang sumuporta sa akin. Paki-follow, like, and share na lang din po pag nagustuhan yung aking video. Bye-bye!